Pinalayas, tinawag na basahan at ipinagpalit sa sariling pamamahay. Habang nakalugmok si Mireya sa putikan, yakap-yakap ni Nestor ang kanyang kabit sa mismong araw ng libing ng kanyang biyenan. "Wala kang kwenta, palamunin ka lang!" Sigaw ng lalaking pinag-alayan niya ng 5 taong pagtitiis. Ngunit sa pagtulo ng malamig na ulan, isang lihim ang malapit ng sumabog. Paano kung ang basahang itinapon nila ang siya palang tunay na nagmamay-ari ng lahat? Hindi ko na kayang sikmurain ang amoy niya, Charisse. Amoy mentol, amoy ospital, amoy matanda. Tuwing tatabihan ko siya, pakiramdam ko nasa morgue ako. Nakakadiri. Sa kabilang ibayo ng siwang ng pinto, nanatiling nakatayo si Mireya. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mahigpit na nakakapit sa bagong plansang paboritong polo ni Nestor. Ang polong iyon ay maingat niyang nilabhan at kinuskos upang alisin ang mansa, habang ang lalaking may-ari nito ay walang awang dinudurog ang kanyang pagkatao sa kabilang kwarto kasama ang ibang babae. Bumara ang isang makapal na tinik sa kanyang lalamunan. Walang luhang tumulo, ngunit pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo sa kanyang paanan. Ang 5 taong pagpupuyat upang alagaan ang ama nitong may sakit, ang mga araw na pinagpalit niya ang sariling kaligayahan para sa pamilya nila, ay tinumbasan lamang ng salitang nakakadiri. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang hawak, ang paboritong polo ni Nestor ay nahulog sa malamig na sahig kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang puso na matagal na niyang pilit binubuo. Ilang araw matapos ang pagguho ng kanyang mundo, ang init ng araw sa sementeryo ay hindi sapat upang tunawin ang panlalamig ng kanyang kaluluwa. Sa harap ng puntod ni Don Aurelio, ang nag-iisang taong kumilala sa kanyang sakripisyo, nakatayo si Mireya sa pinakalikod na hilera ng mga nakikiramay. Sa unahan, nag-aagaw pansin ang malakas at artipisyal na paghagulgol ni Doña Carmela na tila isang batikang aktres na naghihintay ng parangal. Si Nestor ay nakatayo sa tabi nito, ang mukha ay natatakpan ng peking kalungkutan, habang palihim na nakikipagpalitan ng makahulugang tingin kay Charis na nasa di kalayuan. Walang nakapansin kay Mireya, ang babaeng tunay na nag-aruga sa matanda hanggang sa huling hininga nito. Siya ay nanatiling isang anino sa sarili niyang pamilya. Ang mga anino ay tuluyang nilamon ng dilim at ng walang awang buhos ng ulan pagbalik nila sa malaking mansyon sa Batangas. Hindi pa man nakakapagpalit ng basang itim na damit si Mireya, isang malakas na puwersa ang humila sa kanyang braso at kinaladkad siya palabas ng pintuan. Ang kanyang lumang maleta ay inihagi sa kalsada at ang pagbagsak nito ay nagpakalat sa kanyang mga damit sa putikan. Nakatayo si Nestor sa beranda. Ang mga mata ay puno ng pandidiri. Ipinaalala nito sa kanya na isa lamang siyang hamak na tagapag-alaga, isang walang bayad na katulton na nawala na ng silbi dahil patay na ang pasyente. Lumabas si Charis mula sa likuran ni Nestor. Nakahalukip-kip at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Wari bang isang reyna na matagumpay na naagaw ang trono. Bumuhos ang matinding ulan, hinuhugasan ang mga luha sa pisngi ni Mireya habang pinupulot niya ang kanyang mga nadumihang damit. Ang lamig ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto nang biglang tumigil ang pagpatak ng tubig sa kanyang ulunan. Isang malapad na itim na payong ang sumilong sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Gabriel, ang tahimik na tagapamahala ng asyenda. Walang kahit anong salitang namutawi sa mga labi nito, ngunit ang matibay nitong tindig at ang malalim na respeto sa kanyang mga mata ay nagbigay ng isang pambihirang init sa nanlalamig na katawan ni Mireya. Marahan nitong tinulungan siyang isara ang maleta bago ito tahimik na umatras pabalik sa dilim, nag-iiwan ng isang tahimik na pag-asa na hindi lahat ng tao ay kasing lupit ng kanyang asawa. Ngayon, sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang kwarto, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan sa manipis na bubong na yero. Nakaupo si Mireya sa gilid ng matigas na kama, nakatiting sa isang maliit at kinalawang na susi na nakapatong sa kanyang nanginginig na palad.
Ito ang huling bagay na inabot sa kanya ni Don Aurelio bago ito tuluyang nawala ng malay. Isang tahimik na habilin na hindi niya mahanapan ng kasagutan. Ang pagninilay niya ay nabasag ng umilaw ang screen ng kanyang lumang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Lirio ang tumambad sa kanyang paningin. Nagaanyaya sa kanya sa isang formal na pagtitipon ng pamilya na mariing pinagbilin ng matanda bago ito pumanaw. Ibinaba ni Mireya ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kawalan. Kung ang taong pinag-alayan mo ng buong buhay mo ay kayang itapon ka na parang basura sa isang iglap, paano ka pa makakahanap ng lakas upang harapin ang bukas na wala nang natitira sa'yo kundi ang iyong wasak na dangal? Sa loob ng malawak na mansyon sa Batangas, tila walang bakas ng pagluluksa para sa isang ama. Ang hangin sa loob ng kabahayan ay hindi amoy kandila o bulaklak ng patay, kundi amoy ng mamahaling pabango at bagong pintura. Nakapamaywang si Chari sa gitna ng bulwagan, matinis ang boses at itinuturo ang mga antigong kagamitan na paborito ni Don Aurelio na matagal nang nakapwesto sa sala. Ilabas niyo lahat yan! Ang aalikabok at ang babaduy. It looks so cheap and depressing. Mabilis na utos ni Chari sa mga kasambahay na tahimik at takot na sumusunod. Palitan niyo ng bago ang mga kortina. I want this house to breathe. Ayoko na nang may maaamoy akong kahit anong bakas ng matanda o ng dating walang kwentang nakatira rito. Make sure everything is pristine. Nakaniti si Nestor na nakaupo sa silyang gawa sa balat, komportabling humiyitit ng mamahaling tabako. Tila ba ang pagpanaw ng kanyang ama at ang pagpapalaya sa kanyang asawa ay hindi isang kasalanan, kundi isang masayang araw ng paglaya at pag-angkin sa kayamanang matagal na niyang inaasam na waldasin. Napakalayo sa marangyang tagpo sa mansyon, nakatayo si Mireya sa harap ng isang makapal at malamig na salamin ng sanglaan sa gitna ng magulong syudad. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, dala ang bigat ng pagod, puyat at gutom. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalapag ang isang maliit na singsing na ginto sa ibabaw ng asero. Iyon ang kanyang singsing sa kasal. Isang piraso ng metal na minsang ay sumisimbolo sa isang matamis na sumpaan sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Ngayon ay itutumbas na lamang sa iilang araw na pambili ng bigas at delata. Walang anumang emosyon sa mukha ng tagasuri habang tinatapatan ng maliwanag na ilaw ang alahas bago nag-abot ng ilang pirasong papel na pera. Tinanggap ito ni Mireya. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Nang isilid niya ang pera sa kanyang lumang pitaka, marahan niyang hinaplos ang maputlang marka sa kanyang palasinsingan. Ito ang tahimik at nakadudurog na patunay ng kanyang pagkabigo. Ang bakas ng singsing ay naroon pa rin, nakaukit sa kanyang balat, nagpapaalala ng isang pangakong nag-iwan lamang ng malalim at habang buhay na pilat sa kanyang pagkatao. Paglabas niya sa kalye, sumalubong ang makapal na usok at ingay ng mga nag-uunahang sasakyan. Nabasag ang kanyang malalim na pag-iisip nang mag-ilaw at maglika ng paulit-ulit na pagyanig ang kanyang lumang telepono mula sa loob ng kanyang bulsa. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpahinto sa kanyang mga hakbang. Doña Carmela. Kahit nag-aalinlangan at kinakabahan, pinindot niya ang sagot. Hindi pa man siya nakakapagsalita upang bumate, bumuhos na ang matinding lason mula sa kabilang linya. Huwag na huwag ko nang makikita ang pagmumukha mo sa paligid ng pamilya namin, Mireya. Matalim at puno ng pandidiri ang boses ng kanyang binan. Wala kang utang na loob. Kinupkup ka namin. Binigyan ka ng asawa ko ng bubong na masisilungan. Tapos na yon, aaligid-aligid ka pa? Huwag mong isisi kay Nestor kung bakit kanya pinalayas at ipinagpalit. Lalaki yan. Natural maghahanap ng maganda at presentable na maihaharap sa lipunan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang manang na tagapag-alaga. Kaya kung ako sa'yo, ibabaon ko na ang sarili ko sa hiya.
Huwag ka nang umasa na may makukuha ka pa sa amin. Namamatay ang linya nang hindi man lang nakasagot o nakapagpaliwanag si Mireya. Napapikit siya ng mariin sa gitna ng daan. Ang mga salitang iyon ay tila mga patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib, isinisisi sa kanyang mga dalisay na sakripisyo ang maksong kataksilan na sumira sa kanyang buhay. Ang biktima, ang ginagawang salarin. Pag-uwi niya sa kanyang masikip at basa-basang paupahan, bumungad ang nakapanlulumong amoy ng amag at kahirapan. Umupo siya sa gilid ng manipis na kama, balot ng pang-ungulila nang biglang umalingaw-ngaw ang tatlong magkakasunod at mabibigat na katok sa manipis na pintuang kahoy. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Attorney Lirio. Ang pormal nitong kasuotan at ang bitbit na itim na maleta ay tila isang malaking pagkakamali sa gitna ng mahirap na pasilyo ng paupahan. Marahan itong pumasok, inalis ang sombrero at nag-abot ng isang makapal na sobreng may nakatatak na pulang selyo ng pamilya sa harap. Attorney, ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Mireya, ang boses ay basag at puno ng matinding pag-aalinlangan. Nandito ako para ibigay ng personal ang formal na imbitasyon, Mireya. Para sa pasyam at sa gaganaping pagbasa ng huling habilin ni Don Aurelio. Seryoso at mahinahong tugon ng matandang abogado. Umiling si Mireya ng mabilis, pilit na ibinabalik ang sobre sa kamay ng matanda. Wala na po akong lugar doon, attorney. Pinalayas na po nila ako na parang aso. Hindi ko na kayang tiisin pa ang mga panlalait nila. Hayaan niyo na lang po akong manahimik dito. Bumuntong hininga si Attorney Lirio, bakas ang awa sa mga mata, ngunit may kasamang malalim na determinasyon. Ito ang huling bilin at mahigpit na pakiusap ng biyenan mo bago siya nawala ng malay, Mireya. Higit pa sa iniisip mo ang halaga ng presensya mo doon sa araw na yon. Isang katanungan ang nabuo sa pagod na isip ni Mireya. Bakit siya hahanapin pa ng batas at ng dokumento kung siya ay itinuring ng walang halaga ng kanyang sariling asawa? Bago tuluyang lumabas ang abogado, lumingon ito at nag-iwan ng isang kakaibang tagubilin. Gumamit ka ng bahagi ng perang nakuha mo kanina para bumili ng maayos at pormal na itim na damit, Mireya. Iyon ang partikular na utos ng matanda. Isuot mo ang damit na iyon bilang paggalang sa sarili mo. Huwag na huwag kang aabsent. Nang isara ni Attorney Lirio ang pinto, naiwang mag-isa si Mireya na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang makapal na sobre. Ang kanyang pag-iisip ay naglalayag sa mga hiwaga ng hiling ng matanda nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ang mensahe, nanlamig ang kanyang buong katawan. Isa itong palihim na larawan ng isang digital na dokumento at resibo mula sa bangko. Nakasaad doon ang malinaw na pangalan ni Nestor na naglilipat ng malaking pondo ng asyenda patungo sa isang personal na bank account na nagdadala ng pangalang Charisse Corpus. Bumilis ang paghinga ni Mireya. Ang mismong yaman ng asyenda na pinaghirapan ni Don Aurelio, ang asyendang inaruga din niya noong nabubuhay pa ang matanda, ay dahan-dahang ninanakaw ng mga taong walang awang nagpalaya sa kanya. Nakatiting si Mireya sa ginintuang selyo ng pamilya na nakadikit sa imbitasyon, habang ang nakabibinging katahimikan ng madilim na kwarto ay dahan-dahang napupuno ng mga bagong katanungan na tila isang bumbang naghihintay na sumabog. Walang kahit anong bahid ng taimtim na pagluluksa ang mararamdaman sa loob ng bulwagan ng mansyon. Sa halip na mag-alay ng panalangin sa ikasyam na araw ng pagpanaw ni Don Aurelio, ang itinuring na pasyam ay mistulang isang marangyang pagdiriwang para ipagmalaki sa buong angkan at sa mga kaibigan sa alta sosyedad. Nagkalat ang mga pinakamamahal na putahe sa mahahabang mesa na nababalutan ng puting lino. Si Charisse ay nag-iikot at nakikipag-usap sa mga mayayamang bisita. Hawak ang isang kupita ng mamahaling alak at walang kahiyahiyang umaasta bilang bagong senyora ng asyenda. Sa kabilang banda, malakas ang halahak ni Nestor habang ipinagmamayabang sa kanyang mga kumpadre
ang mga plano niyang ibenta ang ilan sa mga ektaryang lupain ng kanyang namatay na ama. Ang masiglang bulungan at halahakan ay biglang naputol. Ang lahat ng mga mata ay dahan-dahang nabaling papunta sa malaking pintuang gawa sa matibay na kahoy na kani-kanina lang ay bumukas. Nakatayo doon si Mireya. Suot niya ang isang simple ngunit eleganteng itim na bestida, eksakto sa tagubilin ni Attorney Lirio. Wala man siyang suot na kumikinang na alahas. Ang kanyang tuwid na tindig, ang kanyang malinis na pagkakatali ng buhok, at ang kalmado ngunit matapang niyang ekspresyon ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Huminga ng malalim si Mireya bago siya tuluyang humakbang papasok, isinantabi ang lahat ng takot at tahimik na binawi ang paggalang sa kanyang sarili. Nagsimula ang mga mapanuksong bulungan mula sa mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Charisse. Umakyat ang matinding pamumula sa mukha ni Nestor mula sa galit at labis na pagkapahiya nang makita ang asawang pinalayas niya ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Mabilis na naglakad si Nestor papalapit kay Mireya. Sinalubong ito sa gitna ng bulwagan at mariing hinawakan ang braso nito na tila isang kriminal na nagtrespass. Anong ginagawa mo rito? Wala ka na bang hiya? Pabulong, ngunit madiing banta ni Nestor. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Mireya. Pinalayas na kita. Gusto mo bang kalad ka rin ulit kita palabas para magmukha kang tanga sa harap ng lahat? Pumunta ka sa likod, sa kusina. Doon ang lugar mo. Sinubukan ni Mireya na bawiin ang kanyang braso. Ang pananakit ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha nang biglang pumagitna ang isang matangkad na figura. Inilalayo ng sapilitan ang kamay ni Nestor. Si Gabriel. Nakasuot din ng pormal na itim, ang tahimik na tagapamahala ng asyenda ay nakatayo ngayon sa pagitan ni Mireya at Nestor. Ang kanyang tindig ay matigas at ang kanyang mga mata ay madilim. Nagbababala ng pang-anib kung susubukan pang manakit ng asawa. Bisita siya ni Attorney Lirio, Senyor Nestor. Kalmado ngunit malamig na pahayag ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin sa kanilang paligid. At hanggang hindi pa nababasa ang huling habilin ni Don Aurelio, walang sinuman sa bahay na ito ang may karapatang manpalayas ng kahit na sino. Nagtagis ang mga bagang ni Nestor. Ngunit bago pa man siya makasagot o makagawa ng gulo, umalingaw-ngaw ang pamilyar at maautoridad na boses ni Attorney Lirio mula sa unahan, malapit sa isang malaking antigong mesa na inihanda para sa kanya. Inilapag ng matandang abogado ang kanyang maleta at inanyayahan ang lahat na maupo. Ang nakabibinging katahimikan ay pumuno sa buong bulwagan. Kaya naman ang bawat hakbang ng mga bisita pabalik sa kanilang mga upuan ay malinaw na naririnig. Naupo si Nestor at Charisse sa pinakaunahang hanay. Katabi si Doña Carmela na may nakataas pang kilay habang pinapaypayan ang sarili. Ang kanilang mga mukha ay kumikinang sa labis na pananabik. Nag-aabang sa pag-angkin sa limpak-limpak na yaman. Sa isang sulok malapit sa pinto, pinili ni Mireya na maupo. Tahimik na tumayo si Gabriel sa di kalayuan sa likuran niya. Sa pamamagitan ng banayad na pagtingala ni Mireya, napansin niya na mahigpit na hawak ni Gabriel ang isang makapal na kumpol ng luma at naninilaw na mga papeles na tila mahalagang dokumento. Nagsimulang magbasa si Attorney Lirio. Inilalahad muna ang mga karaniwang bahagi ng batas at proseso, bagay na lalong nagpainip kina Nestor at Charisse na pareho ng hindi mapakali sa kanilang kinauupuan. Sa aking asawa, si Carmela, at sa aking nag-iisang anak na si Nestor. Malakas at malinaw na binasa ng abogado ang mga salitang nanpakislap sa mga mata ng mag-ina. Ipinagkakaloob ko ang manipis na sobreng naglalaman ng mga dokumentong kalakip ng pahinang ito. Tumayo si Nestor. Hindi maitago ang ngiti ng paggalito na nauwi sa inis nang iabot ng katulong ng abogado ang isang simpleng puting sobre. Walang titulo, walang bank books, walang tseke. Isang maliit na sobre na kayang tupiin ng 2 daliri. Ano to, attorney? Nasaan ang mga titulo ng lupa? Nasaan ang bangko, ang asyenda? Sunod-sunod na tanong ni Nestor
Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas at pumipiyok sa pagkabigla. Itinaas ni Attorney Lirio ang kanyang kamay upang patigilin ito at pinagpatuloy ang pagbabasa. Ang kanyang tinig ay tila kulog na yayanig sa kanilang buong pagkatao. Ang kabuuan ng aking kayamanan, ang asyenda sa Batangas at lahat ng pagmamay-ari nito, kasama ang lahat ng pondo na nakapangalan sa akin, ay iginagawad ko ng buo at legal. Huminto ang abogado, inayos ang salamin at tumingin ng diretsyo sa naguguluhang si Nestor bago niya inilipat ang tingin sa dulo ng bulwagan. Sa nag-iisa at karapat-dapat na tagapagmana, kay Mireya Santos. Bumagsak ang panga ni Charisse. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmela bago tuluyang humawak sa kanyang dibdib. Habang sa sulok ng bulwagan, ang nakabibinging katahimikan ng lahat ay sumalubong kay Mireya na nakatitig sa kawalan at hindi makapaniwala sa katotohanang kasasabog lamang. Ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa buong bulwagan ay tila isang sumpa. Ang mga nanlalaking mata ni Charis ay nakapako sa abogado, ang kanyang mapupulang labi ay awang, ngunit walang tinig na lumalabas. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa mga taong kani-kanina lang ay nagmamalaki at nagdiriwang. Bago pa man makapag-react si Nestor, inudyukan ni Attorney Lirio ang kanyang katulong na buksan ng isang malaking projector na nakatutok sa malapad at puting pader ng sala. Isang pamilyar at garalgal na boses ang pumuno sa kwarto, isang boses na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Ito ang tinig ni Don Aurelio. Sa video, bagaman mahina at nakaupo sa kanyang wheelchair, malinaw at matalas ang kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkalimot o sakit sa isip sa mga sandaling iyon. Buong tapang at talino niyang ipinahayag na alam niya ang bawat sentimong ninanakaw ni Nestor sa pondo ng pamilya. Alam niya ang tungkol sa pambababae nito kay Charisse. At higit sa lahat, alam niya kung sino ang nagtitiyagang maglinis ng kanyang dumi, magpakain sa kanya, at magpuyat sa kanyang tabi habang ang sarili niyang dugo at laman ay hinihintay na lamang siyang mamatay. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Mireya. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin dahil sa maiinit na luhang matagal na niyang pinipigilan. Narinig niya ang garalgal na boses ng kanyang biyenan na nagpapasalamat sa kanya mula sa video, tinatawag siyang tunay at nag-iisang anak. Ang pagod, pang-aabuso at kawalang katarungang tiniis niya sa loob ng 5 taon ay tila dahan-dahang nahugasan ng mga katagang iyon. Ipinagpatuloy ng abogado ang pormal na deklarasyon na ang 70 milyong piso sa bangko, ang buong asyenda sa Batangas at ang mismong mansyong kinatatayuan nila ay ganap at legal na naiproseso sa pangalan ni Mireya Santos, mga buwan pa bago tuluyang pumanaw ang matanda. Tila nawalan ng hangin si Baga si Doña Carmela. Bumagsak siya sa kanyang upuan bago tuluyang nagwala at nagtatadyak sa sahig. Isinisigaw na peke ang lahat ng nakasulat sa dokumento at nabaliw na ang kanyang asawa. Samantala, nang hinig ang mga kamay ni Nestor habang marahas na pinupunit ang manipis na sobreng inabot sa kanya kanina. Ang laman nito ay hindi tseke o titulo. Ito ay mga matitibay na patunay at litrato ng kanyang sabuatan at pagnanakaw sa kumpanya. Kalakip ang isang pinirmahang dokumento mula kay Don Aurelio na handa siyang kasuhan ng sarili niyang ama ng estafa kung susubukan niyang kalabanin ang testamento. Namutla si Nestor bago lukutin ang mga papel. Dahil sa matinding pamamahiya at pagkasira ng kanyang ego sa harap ng maraming bisita, sumugod siya patungo sa direksyon ni Mireya, sumisigaw ng pandaraya at pagbabanta. Noonit hindi pa man siya nakakalapit upang manakit, isang matibay na pader ang humarang sa kanyang dadaanan. Mabilis na nakapwesto si Gabriel sa harap ni Mireya kasama ang 3 pang matitikas na gwardiya ng asyenda na mahigpit na pumigil sa magkabilang braso ni Nestor. Ang tahimik na tagapamahala ay hindi gumamit ng salita, ngunit ang talim ng kanyang mga mata at ang pangtaas ng kanyang tindig ay sapat na upang iparating na handa siyang baliin ang buto ng sinumang susubok na hawakan
ang bagong nagmamay-ari ng asyenda. Habang pilit na nagpupumiglas at dahan-dahang kinakaladkad si Nestor ng mga gwardiya papalabas ng bulwagan, humakbang pasulong si Mireya. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa kanyang pisingi. Wala na ang babaeng laging nakayuko, ang asawang laging humihingi ng dispensa, at ang katulong na palaging tinatapakan. Tiningnan niya ng diretsyo sa mga mata ang lalaking nagtapon sa kanya sa putikan ilang araw na ang nakararaan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nagsalisalita siya ng buong tapang at may awtoridad na nagpayanig sa buong kabahayan. Ang bahay na ito ay sa akin. Mayroon kayong 2 oras para lumayas. Nagkagulo ang buong ikalawang palapag ng mansyon. Tila mga basang sisiso na nagkukumahog sa pag-iimpake sina Nestor at Charisse. Ang mga mamahaling damit at sapatos ay walang pakundangang isinisiksik ni Charisse sa kanyang mga maleta, habang pilit niyang itinatago ang maliliit na kahon ng mga antigong alahas sa ilalim ng mga damit. Ngunit bago pa man niya maisara ang mga ito, dumating ang mga gwardiya ng asyenda kasama si Attorney Lirio. Walang awang kinuha ng mga gwardiya ang mga kahon ng alahas at lahat ng kagamitang may kinalaman sa pamilya. Binibigyang diin na ang tanging pwede nilang dalhin palabas ay ang sarili nilang mga damit at personal na gamit. Naiyak sa labis na inis si Charisse. Ang kanyang mukha ay pumangit dahil sa matinding pagkapahiya. Sa sala sa ibaba, naiwan si Doña Carmela na nakaupo at pilit kinakalma ang sarili. Nang makita niya si Mireya na bumababa sa hagdan, agad siyang tumayo at nagpakita ng pekeng kalungkutan. Ginamit niya ang lumang taktika ng panunumbat sa utang na loob, pinapaalala kay Mireya kung paano nila ito binigyan ng makakain at matutuluyan noong wala pa itong pera. Sinubukan pa nitong hawakan ang kamay ni Mireya upang magmakaawa na huwag silang palayasin. Ngunit mariing binawi ni Mireya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at hindi natitinag. Tahimik at matalim niyang ipinaalala sa matanda na ang 5 taong pagiging alipin, ang paghuhugas ng dumi at ang pagtitiis sa mga pang-aabuso nila ay sobra-sobra na upang mabayaran ang anumang pabor na ipinagmamalaki nila. Tuluyang umalis ang mga kontrabida. Kinaladkad nila ang kanilang mga maleta, palabas ng naglalakihang gate ng asyenda, dala ang kanilang mga basag na ego at ang bigat ng isang madilim na kinabukasan na walang kasiguraduhan. Nang magsara ang mabigat na pintuan ng mansyon at umalis na ang mga bisita at abogado, naiwang mag-isa si Mireya sa gitna ng malaking bulwagan. Ang buong bahay ay bumalik sa isang malalim at nakabibinging katahimikan. Unti-unting lumuwag ang paghuyom ng kanyang mga kamao. Ang matibay na pader na itinayo niya kani-kanina lamang ay unti-unting gumuho. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Dahan-dahan siyang lumapit sa paboritong antigong silya ni Don Aurelio at marahang hinaplos ang gilid nito. At doon, bumuhos ang matinding iyak na matagal na niyang pinipigilan. Iniiyak niya ang pagod, ang sakit ng pagtataksil, ang pagkaulila sa kaisa-isang taong nagturing sa kanya bilang anak at ang labis na takot na mag-isang harapin ang mga bagong responsibilidad. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang banayad na presensya. Hindi kalayuan mula sa kanyang pwesto, tahimik na lumapit si Gabriel at inilapag ang isang tasa ng umuusok na tsaa sa maliit na mesa. Hindi siya nang himasok, hindi siya nagtanong, at hindi rin siya nagbigay ng anumang salita ng awa. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng sala at tumayo roon bilang isang tahimik na bantay. Ang simpleng aksyon na yon ay magparating kay Mireya ng isang mensahe na hindi niya kailanman naramdaman kay Nestor, na hindi na siya mag-iisa at palaging may mag-iingat sa kanya. Nakatulog si Mireya sa mismong silya mula sa matinding pagod. Kinabukasan, isang malamig na umaga ang sumalubong sa kanya. Nagising siya na may nakapatong ng makapal na kumot sa kanyang katawan. Bago pa man niya lubos na maiproseso ang payapang paligid, isang kartero ang dumating at nag-abot ng isang selyadong sulat mula sa bangko ng asyenda. Nang buksan niya ito at basahin ang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata at bumilis ang tibok ng kanyang puso.
Nakasaad sa sulat na ang lahat ng malalaking pondo na nakalaan para sa pagbili ng binhi, pagpapasweldo sa mga magsasaka, at pagpapatakbo ng buong asyenda ay kasalukuyang hindi maaaring galawin. Ang mga account ay naka-freeze dahil sa isang huling pekeng dokumento ng utang na sadyang ipinasok ni Nestor sa sistema bago pa man basahin ang testamento. Upang masiguradong kahit makuha ni Mireya ang asyenda, malulumpo ito at wala siyang perang magagamit upang mabuhay ito. Nakita ni Gabriel ang pamumutla ni Mireya habang hawak ang sulat. Lumapit siya. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay napalitan ng isang madilim at seryosong simangot habang pareho nilang tinitingnan ang bagong suliraning iniwan ng kasamaan ng kanyang asawa sa halip na magkulong sa kwarto at magmukmok dahil sa naka-freeze na pondo ng asyenda. Pinili ni Mireya na harapin ang umaga ng may determinasyon. Nagpalit siya ng simpleng pantalon, lumang kamisyeta at nagsuot ng malapad na sombrero. Ang mga trabahador sa bukid ay nagulat nang makita ang bagong senyora ng asyenda na naglalakad sa maputik na pilapil at hindi nag-aatubiling tulungan silang maglipat ng mga sako ng pataba. Walang arte, walang reklamo. Ang babaeng kilala nilang tahimik na nag-aalaga kay Don Aurelio ay siya rin palang babaeng handang madumihan ang kamay para sa kanila. Sa buong maghapon, hindi umalis si Gabriel sa tabi niya. Matiyaga nitong itinuro kay Mireya ang mga pasikot-sikot sa pagtatanim, kung paano kilalanin ang mga may sakit na dahon ng kape at kung paano suriin ang tamang takbo ng patubig. Sa pagitan ng pagtatrabaho at pag-uusap, naging komportable si Mireya. Nakalimutan niya ang bigat ng problema sa bangko, kahit panandalian lamang. May isang uri ng kapayapaan sa presensya ni Gabriel na nagpapagaan sa kanyang mga alalahanin. Pagsapit ng hapon, sumilong sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga upang magpahinga. Umihip ang preskong hangin, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa. Habang umiinom ng tubig, tahimik na ibinahagi ni Gabriel ang kanyang sariling kwento. Ikinuwento niya kung paano siya kinupkop ni Don Aurelio noong siya ay isang batang ulila na palaboy-laboy sa kalye at kung paano siya pinag-aral nito hanggang sa maging isang ganap na tagapamahala. Ang katapatan niya sa matanda ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang malalim na utang na loob na puno ng respeto. Habang nakikinig, naramdaman ni Mireya ang isang malalim na paghanga. Ipinagtapat niya ang kanyang matagal ng takot, ang takot na magtiwala at ang takot na paulit-ulit na lokohin ng mga taong inaasahan niyang magpoprotekta sa kanya. Tiningnan siya ni Gabriel ng diretsyo. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad at paggalang na hindi niya kailanman nakita sa mga mata ni Nestor. Sinabi ni Gabriel na ang tiwala ay hindi hinihingi. Ito ay pinapatunayan sa araw-araw na gawa. Kinagabihan, bumalik sila sa opisina ng mansyon, gamit ang mga orihinal at lumang dokumento na iningatan ni Don Aurelio sa kanyang lihim na kaha. Maingat nilang binuo ang mga patunay upang maipawalang bisa ang pekeng utang na ipinasok ni Nestor sa bangko. Habang abala si Mireya sa pagbabasa ng isang dokumento, isang tuyong sanga na sumabit sa kanyang buhok kanina sa bukid ang unti-unting nahulog at gumambala sa kanyang paningin. Bago pa man niya ito makuha, dahan-dahang inyabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Marahan at puno ng pag-iingat nitong inalis ang sanga mula sa kanyang buhok. Walang kahit anong mali siya sa kilos na iyon, puro paggalang lamang. Ngunit ang simpleng pagdampi ng mga daliri ni Gabriel at ang malapit na presensya nito ay nagdulot ng hindi pamilyar na pagbilis ng tibok ng puso ni Mireya. Isang init ang umakyat sa kanyang pisingi, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon at inakalang patay na. Ang tahimik nilang sandali ay biglang nabasag nang marahas na bumukas ang pinto ng opisina. Isang manggagawa mula sa bukid ang pumasok, humahangos at balot ng takot, halos hindi makahinga sa pagtakbo. Mabilis nitong ibinalita na may ilang armadong lalaki ang pilit na sumisira sa malaking gate ng asyenda sa bandang Hilaga. At ang nangungguna sa panggugulo, ayon sa trabahador, ay walang iba kundi si Nestor na pilit na gumagawa ng sariling batas
upang makapasok muli at angkinin ang lupain. Sa isang masikip at mainit na apartment na malayo sa karangyaan ng asyenda, ang bawat sulok ay saksi sa matinding sisihan at sumbatan ni Nestor at Charisse. Ang mga mamahaling damit ay nakakalat sa sahig kasama ng mga basyong bote ng alak. Wala nang bakas ng kahambugan sa kanilang mga mukha, napalitan na ito ng matinding desperasyon. Isinisisi ni Charisse kay Nestor ang kanilang paghihirap. Pilit na ginagaslight ang lalaki na siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat ng kanyang pinang-arap. Lulong sa galit at hindi matanggap ang pagkatalo, napuno ang isip ni Nestor ng isang mapanganib na plano. Hindi siya makapapayag na ang asawang tinawag niyang walang kwenta ang siyang magpapasa sa sayaman ng kanyang ama. Sa asyenda, mabilis na lumabas si Mireya mula sa opisina. Kasunod si Gabriel at ang ilang mga gordiya. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay napalitan ng matinding tensyon habang papalapit sila sa hilagang gate. Nakatayo roon si Nestor, mukhang magulo, amoy alak, at kasama ang ilang bayarang lalaki na may hawak na matitigas na kahoy at tubo. Pilit nilang sinisira ang kandado upang makapasok sa lupain. Imbes na matakot, humakbang pasulong si Mireya. Wala na ang panginginig sa kanyang mga tuhod at ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sa liwanag ng malaking ilaw mula sa post, tinitigan niya ng diretso si Nestor. Buong tapang niyang ipinamukha dito na ang asyenda ay nasa ilalim na ng kanyang pangalan at ang anumang hakbang nito papasok sa kanyang teritoryo ay ituturing na paglabag sa batas na may katumbas na pagkakakulong. Wala kang karapatan sa akin, Mireya. Asawa mo pa rin ako. Akin ang lupang ito, sigaw ni Nestor. Pinipilit na igiit ang kapangyarihan at autoridad na matagal lang nawala sa kanya. Pilit na lumapit si Nestor upang saktan at hilahin si Mireya. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, mabilis na pumagit na si Gabriel. Ang malapad na balikat ng tagapamahala ay nagsilbing matibay na harang. Tiningnan ni Gabriel si Nestor nang may nagbabantang paningin na nagpapahiwatig na handa siyang pumatay kung susubukan itong saktan si Mireya. Ang mga gwardiya ng asyenda ay sabay-sabay na humakbang pasulong, nagpapakita ng kanilang kahandaang ipagtanggol ang bagong senyora. Napilitang umatras si Nestor. Ang mga bayarang kasama nito ay nag-alangan din ng makita ang dami ng mga tauhan ni Mireya. Bago tuluyang umalis, itinuro ni Nestor si Mireya. Ang kanyang mukha ay pumangit dahil sa matinding galit at nag-iwan ng isang sumpa na sisirain niya ang lahat ng pananim at wawasakin ang asyenda hanggang sa walang matira rito. Nang mawala na ang sasakyan ni Nestor sa dilim, dahan-dahang lumuwag ang mahigpit na pagkuyom ng mga kamao ni Mireya. Ang takot na kanina niya pinipigilan ay unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng presensya ni Gabriel sa kanyang tabi, ang takot ay napalitan ng isang pakiramdam ng matinding kaligtasan. Tumingin si Gabriel sa kanya at nagbigay ng isang tipid, ngunit nakapagpapapanatag na tango. Habang naglalakad sila pabalik sa mansyon, may ibang pinaplano ang mga kalaban sa malayo. Sa kabilang linya ng telepono, nakikipag-usap si Charis kay Doña Carmela, nagbabalangkas ng isang masamang plano. Kung hindi nila kayang makuha ang asyenda sa pamamagitan ng pananakot, kukunin nila ito sa pamamagitan ng paninira at tuluyang pagputol sa nag-iisang sandala ni Mireya. Sa kalagitnaan ng gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang madilim na kalangitan ay tila nakikisimpatya sa parating na panganib. Mula sa likurang bahagi ng asyenda, isang anino na nakasuot ng madilim na kapote ang palihim na gumagapang. Hawak nito ang isang malaking bote na naglalaman ng matapang na chemical at dahan-dahan itong ibinubuhos sa pangunahing pinagkukunan ng tubig na dumadaloy patungo sa mga bagong tanim na kape. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagbala ng pagkagulo sa buong asyenda kinabukasan. Bago pa man sumikat ang araw, napansin ng mga magsasaka ang kakaibang kulay at matapang na amoy chemical mula sa pangunahing daluyan ng tubig patungo sa mga taniman ng kape. Ang balitang ito ay mabilis na umabot kay Mireya. Sa kabila ng masungit na panahon,
hindi siya nag-atubiling isuot ang kanyang kapote at bota upang personal na suriin ang pinsala. Sa gitna ng putikan at malakas na hangin, nakita niya si Gabriel kasama ang ilang mga tauhan na pilit na isinasara ang malaking balbula ng tubo upang pigilan ang pagkalat ng lasong tubig. Tumulong si Mireya sa pagbuhat ng mga mabibigat na sako ng buhangin upang harangan ang agos. Sa kanyang pagmamadali, naapakan niya ang isang madulas na bahagi ng pilapil. Nawalan siya ng balanse at nag-umpisang bumagsak. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang katawan sa putikan, dalawang matitibay na braso ang sumalo sa kanya. Si Gabriel. Ang pagkakayakap nito ay mabilis, ngunit nag-iingat, tila ba hawak niya ang isang napakahalagang bagay na hindi pwedeng masira. Dahil sa lakas ng ulan, hinila ni Gabriel si Mireya patungo sa pinakamalapit na lumang kamalig upang pansamantalang sumilong. Sa loob ng madilim na kamalig, ang tanging maririnig ay ang malalakas na patak ng ulan sa bubong na yero. Pilit na pinapagpag ni Mireya ang tubig mula sa kanyang damit habang nanginginig sa matinding lamig. Nang hindi namamalaya ni Mireya, hinubad ni Gabriel ang kanyang tuyong jacket at marahan itong inilagay sa mga balikat ni Mireya. Ang init mula sa damit at ang amoy ng kape at sariwang lupa ay nagbigay ng isang nakapapawing pagod na pakiwari. Magkakatabi silang nakaupo sa ibabaw ng mga sako ng palay. Ang distansya sa pagitan nila ay halos isang dangkal na lamang. Sa gitna ng ginaw at katahimikan, ibinuhos ni Mireya ang bigat ng kanyang dibdib. Ipinagtapat niya ang kanyang matinding takot na baka tuluyang masira ang asyenda, na baka hindi niya kayang panindigan ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Don Aurelio. Higit sa lahat, inamin niyang natatakot siyang sumugal muli na ang buong akala niya ay kilala niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, hanggang sa ipagpalit siya at saktan ng asawang minahal niya ng tapat. Tiningnan siya ni Gabriel nang may malalim na pag-unawa. Dahan-dahan itong isinandal ang kanyang balikat sa balikat ni Mireya, isang simpleng kilos na nagpapahiwatig na handa itong maging pader na kanyang masasandalan. Sa mahinahong boses, sinabi ni Gabriel na ang tunay na pagmamahal ay hindi nag-iiwan ng pilat sa kaluluwa. Hindi ito namimilit, at higit sa lahat, naghihintay ito hanggang sa handa ng magtiwala muli ang puso. Ang mga salitang iyon ay tila mainit na tsaang nagtunaw sa nagyeyelong takot sa dibdib ni Mireya. Isang tahimik na kilig ang gumapang sa kanyang sistema, isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan na hindi niya naranasan sa loob ng 5 taon. Nang tumila ang ulan, bumalik sila sa sirang tubo upang ipagpatuloy ang pag-aayos. Habang nililinis ang paligid, may nakitang sumabit na piraso ng tela sa matalas na bahagi ng sirang balbula si Gabriel. Iniabot niya ito kay Mireya. Ang tela ay kulay maroon, may natatanging disenyo ng ginto na pamilyar kay Mireya. Isa itong piraso mula sa mamahaling panyo na palaging ginagamit ni Doña Carmela. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng patubig, pumasok si Gabriel sa opisina ng asyenda upang kumuha ng budget para sa karagdagang pataba. Nanlaki ang kanyang mga mata nang madat ng bukas ang malaking kaha de yero na ang kandado ay malinaw na sinira gamit ang matigas na bagay. Ang malaking halaga ng pondong naiwan doon na siyang natitirang pag-asa nila matapos ma-freeze ang bangko ay tuluyan nang nawawala. At ang tanging may alam ng kombinasyon ng kahang iyon ay silang dalawa lamang ni Mireya. Ang bukas at sirang kandado ng kaha ay tila isang malaking panga na handang lumamon sa nag-iisang pag-asa ng asyenda. Habang pilit na inuunawa ni na Mireya at Gabriel ang nangyaring nakawan, isang pamilyar at mamahaling sasakyan ang pumasok sa malawak na bakuran ng mansyon. Mula rito ay bumaba si Doña Carmela, na ang mukha ay nagkukunwaring may matinding pag-aalala at daladala ang isang makapal na brown envelope. Diretso itong pumasok sa opisina nang walang paalam. Sa halip na magtanong tungkol sa nawawalang pera, mabilis nitong inilapag ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ipinakita niya ang mga peking resibo ng paglipat ng pondo, mga peking kopya ng transaksyon sa bangko, at mga sulat na naglalaman ng peking pirma ni Gabriel.
Ayon kay Doña Carmela, nakuha niya raw ang mga ebidensyang ito mula sa isang lihim na investigador. Ipinipilit ng matanda na matagal nang nagnanakaw si Gabriel sa pondo ng asyenda, kahit noong buhay pa si Don Aurelio, at ngayon ay sinamantala nito ang tiwala ni Mireya upang nakawin ang huling pera sa kaha. Ginamit ng matanda ang pinakamatalim nitong sandata, manipulasyon. Pinukaw nito ang sariwang trauma ni Mireya. Pinaalala nito kung paano itinago ni Nestor ang pambababae at pagnanakaw sa loob ng 3 taon nang hindi malang napapansin ni Mireya. Ginagaslight ni Doña Carmela si Mireya na madali itong mauto at masyadong nagtitiwala sa mga taong nagpapakita ng kaunting kabutihan, katulad ng ginawa ng kanyang asawa. Unti-unting nilamon ng kalituhan ang isip ni Mireya. Ang mga pekeng dokumento ay mukhang totoo. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Nang balingan niya ng tingin si Gabriel, umaasa siyang maririnig ang mariing pagtanggi nito. Ngunit sa halip na magalit o magpaliwanag, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa mga mata ng tagapamahala. Ang pag-alinlangan na nakita niya sa mga mata ni Mireya ay sapat na upang masaktan ang lalaking tanging hangad ay protektahan siya. Akala ko na iintindihan mo na hindi lahat ng nakasulat sa papel ay totoo, Mireya. Akala ko, sapat na ang mga ginawa ko para hindi mo na ako pagdudahan. Mahina, ngunit may diin na wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginghinig hindi sa takot, kundi sa matinding pagkabigo. Nang hindi makasagot si Mireya at nanatiling nakatitig sa mga dokumento, tahimik na inilapag ni Gabriel ang kanyang ID, ang mga susi ng asyenda at ang kanyang radyo sa ibabaw ng mesa. Nang walang anumang dagdag na salita, tumalikod ito at lumabas ng opisina. Pinili nitong umalis hindi dahil siya ay may kasalanan, kundi upang umiwas sa gulo at dahil ang mismong taong pinagkakatiwalaan niya ay hindi kayang maniwala sa kanya. Ang pag-alis ni Gabriel ay nag-iwan ng nakabibining katahimikan sa opisina. Napangiti ng palihim si Doña Carmela, umalis na tila isang nanalong general, habang si Mireya ay naiwan sa gitna ng matinding pagsisisi. Tiningnan niyang muli ang mga ID at susi ni Gabriel, at ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas masakit pa kaysa sa panahong pinalaya siya ni Nestor. Kinabukasan, habang tahimik at malungkot na nagliligpit si Mireya sa lumang mesa ni Gabriel, isang maliit na kwaderno ang nahulog mula sa isang nakatagong drawer. Ang pahina ay bumukas at doon tumambad sa kanyang mga mata ang isang detalyadong talaan. Nakasulat sa kamay ni Gabriel ang bawat sentimong ginastos at inipon para sa asyenda. Walang labis, walang kulang. Bukod dito, may mga resibo ng kanyang sariling sweldo na palihim niyang idinadagdag sa pondo ng bukid tuwing nagkukulang ito. Ang bawat pahina ay patunay ng dalisay na katapatan. Ang paningin ni Mireya ay nanlabo dahil sa maiinit na luha. Ang isang patak nito ay bumagsak at nagpalabo sa tinta ng kwaderno. Sa mga oras na yon, isang malinaw na larawan ang nabuo sa kanyang isipan. Ang tila na nakita niya sa sirang tubo na pagmamay-ari ni Doña Carmela, ang biglaang pagdating ng matanda kasama ang mga ebidensya at ang pekeng pirma. Ang lahat ay isang malaking bitag upang tanggalin ang nag-iisang nagpoprotekta sa kanya. Pilit siyang isinasabotahe ng mga halimaw mula sa kanyang nakaraan. At siya, dahil sa matinding takot, ay naging kasangkapan pa sa pagwasak sa nag-iisang lalaking tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang bawat pahina ng kwadernong hawak ni Mireya ay tila isang malakas na sampal sa kanyang sariling pagkatao. Ang bawat numero, bawat resibo, at ang bawat barya ng sariling sweldo ni Gabriel na ibinabalik nito sa asyenda ay nagsilbing patunay ng isang katapatang hindi kailanman matatapatan ng salapi. Napagtanto ni Mireya na sa pangalawang pagkakataon, hinayaan niyang nakawin ng pamilya ni Nestor ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto, ang kanyang kapayapaan at ang lalaking nag-alay ng proteksyon sa kanya nang walang kapalit. Hindi na nagsayang ng oras si Mireya. Gamit ang piraso ng tilang nakuha sa sirang tubo at ang mga peking dokumentong iniwan ni Doña Carmela, mabilis siyang nagpatawag ng isang eksperto
upang kumpirmahin ang panggagaya sa pirma ni Gabriel. Nang mapatunayan ang panloloko, agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa noong araw ng pagbabasa ng testamento. Pilit niyang hinahabol ang bawat segundo, ang bawat panikot ng gulong ay tila pintig ng kanyang pusong humihingi ng tawad. Narargeting niya ang istasyon ng bus sa Kabayanan. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at siksika ng mga tao, namataan niya ang pamilyar na figura ni Gabriel. Nakatayo ito malapit sa isang bench, bitbit ang isang lumang duffel bag, at nakatingin sa malayo na tila tinatanggap na ang kanyang pagkatalo sa maling paratang. "Gabriel!" Sigaw ni Mireya. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos malunod sa ingay ng paligid. Nang lumingon si Gabriel, nakita niya si Mireya na humahangos, pawisan, at may mga matang puno ng pagsisisi. Tumakbo si Mireya patungo sa kanya at hindi na inalintana ang mga taong nakatingin. Sa harap ni Gabriel, ibinuhos ni Mireya ang lahat. Ang kanyang pagkakamali, ang kanyang takot na nagmula sa sugat na iniwan ni Nestor, at ang katotohanang natuklasan niya tungkol sa paninira ni na Doña Carmela. "Patawarin mo ako, Gabriel. Natakot lang ako. Natakot ako na baka gaya nila. Iiwan mo rin ako kapag wala na akong maibibigay." Hikbi ni Mireya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ng lalaki. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ibinaba niya ang kanyang bag at marahang hinawakan ang mga kamay ni Mireya. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng babae. Sinabi niya na naiintindihan niya ang bigat ng nakaraan nito at hindi siya aalis dahil kailangan niya ang trabaho, kundi dahil kailangan ni Mireya ng taong tunay na mananatili sa tabi nito kahit anong bagyo ang dumating. Sa gitna ng siksika ng mga tao sa istasyon, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at idinikit ang kanyang noo sa noo ni Mireya. Isang tahimik na sandali ng pag-uunawaan ang namayani sa pagitan nila. Walang mali siya, walang ingay, kundi isang banal na pangako ng pag-ibig at proteksyon na nagpabilis sa tibok ng puso ni Mireya. Ang init ng presensya ni Gabriel ay sapat na upang tuluyang gumuho ang huling pader ng pagdududa sa kanyang puso. Bumalik sila sa asyenda ng magkasama, mas matatag at mas malakas ang ugnayan. Nadatna nila roon si Doña Carmela na kampanteng nakaupo sa sala, tila naghihintay na tawagin si Nestor upang bumalik. Ngunit, ang senaryong inaasahan ng matanda ay hindi naganap. Sa harap ni Gabriel at ng mga gwardiya, ipinamukha ni Mireya sa matanda ang lahat ng ebidensya ng paninira nito. Sa isang matapang at malamig na boses, binantaan ni Mireya ang matanda na kung hindi ito aalis sa loob ng 10 minuto, hindi lamang pamilya ang ituturing niya rito, kundi isang kriminal na handa niyang ipakulong dahil sa paninirang puri at pagnanakaw. Puno ng takot at pagkapahiya na lumabas si Doña Carmela. Bit-bit ang huling piraso ng kanyang dignidad na tuluyan ng nawala. Habang nagaganap ang tagumpay sa asyenda, isang madilim na gabi ang sumalubong kay Nestor sa kanilang maliit na apartment sa syudad. Nang buksan niya ang pintuan, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakabibining katahimikan. Ang lahat ng aparador ay bukas at walang laman. Ang huling perang itinago niya sa ilalim ng kutson ay wala na rin. Tuluyan na siyang nilayasan ni Charis, tangay ang lahat ng natitirang ari-arian na meron siya. Napaluhod si Nestor sa gitna ng silid. Isang malahayop na sigaw ng galit at pagsisisi ang umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok ng walang laman na kwarto habang unti-unting lumulubog ang kanyang buong pagkatao sa gitna ng aninong siya rin ang gumawa. Nakalubog sa dilim ang maliit at mabahong apartment ni Nestor. Ang bawat sulok ay nangangamoy ng murang alak at hiningang puno ng pait. Sa loob ng ilang linggo, ang dating mapagmataas na tagapagmana ay naging isang aninong ligaw. Nakatitig siya sa basyong bote ng gin habang ang bawat himaymay ng kanyang isipan ay nilalason ng matinding inggit at galit.
Sa kanyang baluktot na lohika, si Mireya ang nagnakaw ng kanyang buhay. Si Mireya ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Charisse. Si Mireya ang ugat ng lahat ng kanyang kamalasan. Ang kanyang ego, na dati ay kasing taas ng mga ture ng mansyon, ay naging isang durog na kristal na sumusugat sa kanyang sariling pagkatao. Samantala, sa Hacienda Santos, ang hangin ay puno ng amoy ng pag-asa at sariwang mga bunga. Malapit na ang unang malaking anihan sa ilalim ng pamamahala ni Mireya. Ang mga trabahador ay masiglang naghahanda ng mga basket at kagamitan, alam nilang sa pagkakataong ito, ang kanilang pagod ay pahahalagahan. Nakatayo sina Mireya at Gabriel sa gitna ng taniman ng kape, pinapanood ang paglubog ng araw. Isang payapang ngiti ang nakaguhit sa mga labi ni Mireya habang pinagmamasdan ang bunga ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may bahagi ng kanyang puso ang nananatiling mapagmatyag. Tila nararamdaman ang isang parating na unos. Napakalayo ng katahimikang ito sa malamig at puting pader ng isang pampublikong ospital sa kabilang bayan. Doon, nakahiga si Doña Carmela mag-isa at halos hindi makahinga. Pagkatapos niyang palayasin sa mansyon, inatake siya sa puso dahil sa matinding puot at presyon ng dugo. Walang mamahaling kwarto, walang mga katulong na nagpapaypay, at walang anak na nakahawak sa kanyang kamay. Ang bawat tunog ng makina na nagbabantay sa kanyang paghinga ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang huling sulyap sa screen ng kanyang telepono ay nanatiling blanko. Walang tawag o mensahe mula kay Nestor na mas pinili ang alak kaysa sa sariling ina. Sa kadiliman ng gabi, isang lumang sasakyan ang dahan-dahang gumagapang sa kalsada patungo sa asyenda. Ninakaw ni Nestor ang sasakyang iyon mula sa isang kumpadre. Wala nang pakialam sa batas o sa moralidad. Sa likurang upuan, nakahilera ang 3 malalaking galon ng gasolina. Ang bawat kislap ng liwanag mula sa poste ng kalsada na tumatama sa mga galon ay tila nagpapakita ng apoy na naglalaga sa loob ng kanyang dibdib. Determinado siyang bawiin ang kanya sa paraang alam niya kung hindi niya ito makukuha. Walang sinumang makikinabang dito. Maingat na ipinarada ni Nestor ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng bakod na hindi abot ng mga ilaw ng asyenda. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng kuliglig at ang marahang paghakbang niya sa tuyong damo ang maririnig. Bit-bit ang mga galon. Palihim siyang pumasok sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa bawat sulok ng mansyon na tila isang hayop na nag-aabang ng biktima. Sa loob ng mansyon, nagising si Mireya mula sa isang mabigat na panaginip. Bumangon siya at uminom ng tubig, ngunit bago pa man niya mailapag ang baso, isang matapang at masangsang na amoy ang unti-unting pumasok mula sa awang ng kanyang bintana. Isang amoy na hindi kailanman dapat naroroon sa gitna ng payapang gabi. Amoy ito ng gasolina. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila babala ng isang malaking panganib na malapit ng sumiklab. Ang matapang na amoy ng gasolina ay tila isang malupit na kamay na sumasakal sa hininga ni Mireya. Mabilis siyang bumaba sa hagdan. Ang kanyang puso ay pumipintig ng marahas laban sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang malaking pintuan ng mansyon, tumambad sa kanya ang isang tagpong tila hango sa isang masamang panaginip. Nakatayo sa gitna ng veranda si Nestor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at mapula dahil sa labis na pag-inom at puyat. Hawak niya ang isang plastik na galon na halos wala ng laman dahil ang likido nito ay nakakalat na sa mga haligi at sa sahig ng mansyon. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon ng posporo. Napakawalang hiya mo, Mireya. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin! Sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Sinubukan niyang gamitin ang huling sandata ng isang talunan, ang paninisi. Inagaw mo ang lahat sa akin. Nilandi mo ang matanda para makuha ang mana ko. Dahil sa'yo, naghirap ako. Dahil sa'yo, iniwan ako ni Charisse.
ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Sa kabila ng panganib, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Mireya. Hindi na siya ang babaeng manginginig sa takot sa bawat sigaw ng kanyang asawa. Humakbang siya pasulong, ang kanyang tindig ay matibay at may dignidad. Tiningnan niya si Nestor ng may halong awa at pandidire. Hindi ako ang nadnahaw ng buhay mo, Nestor! Ang boses ni Mireya ay malinaw at hindi nanginginig. Ang sarili mong kasakiman ang sumunog sa lahat ng meron ka. 5 taon kitang pinaglingkuran. 5 taon kong inalagaan ang tatay mo habang nambababae ka. Na yung wala ka nang makuha, ako pa ang masama? Ang kaluluwa mo ang matagal nang nasusunog sa galit, Nestor. Huwag mo nang idamay ang bahay na ito. Lalong nagwala si Nestor sa narinig. Huwag mo akong pangaralan. Sa akin ang lahat ng ito. Kinuha ni Nestor ang isang pirasong posporo. Ang tunog ng marahas na pagkaskas ng kahoy na posporo sa gilid ng kahon nito ay umalingaw-ngaw sa gitna ng gabi. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay at sa tindi ng kalasingan, ang maliit na apoy ay agad na namamatay bago pa man ito makadapo sa sahig. Paulit-ulit niya itong sinubukan. Ang kanyang mga kilos ay desperado at nakakaawa. Bago pa man siya muling makapagkaskas, isang matikas na figura ang mabilis na lumitaw mula sa dilim. Si Gabriel. Sa isang mabilis at mainat na pagkilos, pumagyat na si Gabriel sa pagitan ni Mireya at Nestor. Inihanda ni Gabriel ang kanyang sarili bilang isang matibay na pananggalang. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng matinding panganib kung magpapatuloy pa ang lalaki. Dumating din ang mga gwardiya ng asyenda. Dala ang mga kagamitang pang-apoy upang masiguradong hindi kakalat ang anumang mitsa. Sa likuran ni Gabriel, naramdaman ni Mireya ang isang pambihirang kapanatagan. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel, hindi dahil sa takot, kundi upang pigilan ang anumang karahasan na maaaring magawa ng tagapamahala sa tindi ng galit nito para sa kanya. Ang init ng kamay ni Mireya ay tila naging gamot na nagpakalma sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Kasabay nito, ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magbigay ng kulay sa madilim na kalsada ng asyenda. Maaga pa lang ay napansin na ni Gabriel ang kahina-hinalang sasakyan sa labas, kaya't agad siyang nakahingi ng tulong sa mga awtoridad. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Nestor. Ang lalaking kani-kanina lang ay naghahamon ng apoy ay biglang nanghina. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso, ang kanyang kahambugan ay tuluyang gumuho. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa sasakyan, nagsimulang humagulgol si Nestor na parang isang batang nawawala. Mireya! Tulungan mo ako! Patawarin mo ako, Mireya! Asawa mo ako! Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito! Ang kanyang mga pagsusumamo ay tila mga huling hininga ng isang taong nalulunod sa sarili niyang kasamaan. Hindi siya sinagot ni Mireya. Wala nang galit, wala na ring pait. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa lalaking minsan niyang minahal, bago siya dahan-dahang tumalikod. Isinandig ni Mireya ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Pinapakinggan ang matatag at payapang pintig ng puso nito. Habang ang tunog ng sirena ng pulis ay unting lumalayo sa kadiliman, naramdaman ni Mireya na sa wakas, ang mahabang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Lumipas ang ilang buwan at ang Hacienda Santos ay tila biniyayaan ng bagong buhay. Ang bawat puno ng kape ay mabigat sa mapupulang bunga at ang amoy ng sariwang anihan ay humahalo sa preskong hangin ng Batangas. Ang ingay ng mga tawanan ng mga magsasaka habang nagtatrabaho ay nagbibigay ng isang masiglang ritmo sa paligid, malayo sa madilim at nakabibinging katahimikan na namayani rito noon. Sa isang bahagi ng mansyon, binuksan ni Mireya ang mga bintana upang papasukin ang sikat ng araw. Ang malaking bahagi ng kanilang tahanan at ang pondong iniwan ni Don Aurelio ay hindi na lamang para sa luho. Sa tulong ni Attorney Lirio at ni Gabriel, opisyal lang naitayo ang Don Aurelio Dementia Care Foundation. Ang mga silid na dati ay puno ng alikabok at masasamang alaala ay napalitan ng mga kama,
at kagamitang medikal para sa mga matatandang may sakit na katulad ng kanyang biyenan. Isang hapon, habang abala ang lahat, nakita ni Mireya ang isang matandang pasyente na nahihirapang ayusin ang kanyang sarili. Marahan siyang lumapit at kinuha ang suklay. Habang maingat niyang inaayos ang puting buhok ng matanda, isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya si Don Aurelio. Naramdaman niya ang isang uri ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng kahit anong hiyas. Ang kagalakan ng paglilingkod ng may kalayaan at pagmamahal. Ang sandaling naramdaman niya na ang kanyang pagtitiis ay nagbunga ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Ngunit bago tuluyang isara ang yugto ng kanyang nakaraan, kailangan ni Mireya ng isang huling pagbisita. Isang araw, nagtungo siya sa piitan sa kabilang bayan. Sa kabila ng makapal na rehas, nakita niya si Nestor. Ang lalaking dating nagniningning sa karangyaan ay tila isang tuyong dahon na ngayon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng pagsisisi at pag-iisa. Hindi nagpunta si Mireya upang manumbat. Inilapag niya ang mga dokumento ng kanilang tuluyang paghihiwalay at annulment sa mesa. Nakita niya ang panghinginig ng mga kamay ni Nestor habang binabasa ang mga papeles. Walang imik si Mireya. Tinitigan lamang niya ang lalaking minsan niyang minahal hanggang sa matuklasan niyang ang pag-ibig na iyon ay isang lason. Wala na si Charis, Mireya, mahinang sabi ni Nestor. Ang kanyang boses ay parang isang kalawang na pintuan. Nabalitaan ko, nakulong din siya sa Iloilo dahil sa malaking kaso ng panloloko at investment scam. Iniwan din niya ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mireya. Ang karma ay tila isang malaking bilog na tuluyan ng sumara para sa kanilang lahat. Nilagdaan ni Mireya ang huling pahina ng dokumento, ang tunog ng pagpirma ng kanyang pluma sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang sakit. Tapos na. Wala na siyang anumang ugnayan sa lalaking ito. Pagbalik niya sa asyenda, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina upang magpahinga, ngunit may napansin siyang isang maliit na puting sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang nakasulat sa labas, ngunit ang pamilyar na paraan ng pagtupi nito ay nagpabilis sa kanyang tibok ng puso. Nang buksan niya ang liham, nakita niya ang maikli, ngunit malinaw na sulat kamay ni Gabriel. Inaanyayahan siya nito na magtungo sa malawak na bukid sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan sila unang nag-usap ng masinsinan bago tuluyang lumubog ang araw. Inayos ni Mireya ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Habang naglalakad siya palabas, ang mahinang pag-ihip ng hangin ay tila bumubulong sa mga dahon ng kape, nagbabadya ng isang bagong simula na matagal na niyang hinintay. Naglalakad si Mireya sa gitna ng malawak na lupain ng asyenda. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sayaw sa ibabaw ng malambot na damo. Ang kalangitan ay nababalutan na ng kulay kahel at lila, isang hudyat na ang dapit hapon ay narito na upang magbigay daan sa kapayapaan ng gabi. Ang amoy ng mga bulaklak ng kape ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Tila isang pabangong nagpapaalala sa kanya na ang bawat paghihirap ay may katumbas na bango ng tagumpay. Mula sa malayo, nakita niya ang matikas na figura ni Gabriel na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ang sikat ng lumulubog na araw ay tumatama sa kanyang likuran, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanyang paligid na tila ba siya ay isang bahagi ng isang magandang painting. Nang marinig ni Gabriel ang mga yabag ni Mireya, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay napalitan ng isang malambot at mapagmahal na tingin. Ang uri ng tingin na matagal nang nagbibigay ng lakas kay Mireya sa gitna ng kanyang mga laban. "Dumating ka!" Mahinahong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na hangin. "Hindi ko pwedeng palampasin ang paanyaya mo, Gabriel," sagot ni Mireya.
Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo silang magkatabi, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang tunog ng mga dahong nagkikiskisan dahil sa hangin ang maririnig. Nagsimulang magsalita si Gabriel, hindi tungkol sa mga problema ng asyenda, kundi tungkol sa haba ng kanilang nilakbay. Pinag-usapan nila ang mga lamat ng nakaraan, ang mga sugat na dulot ng kataksilan, at kung paano ang mga sugat na iyon ay dahan-dahan ng naghihilom dahil sa kanilang pagkakaisa. Ipinagtapat ni Gabriel ang kanyang damdamin sa isang paraang hindi namimilit at puno ng respeto. Sinabi niya na ang kanyang pag-ibig ay hindi isang kadena na magtatali kay Mireya, kundi isang silong na magpoprotekta sa kanya. Ipinangako niya na hihintayin niya ang bawat tibok ng puso ni Mireya hanggang sa maging handa itong magmahal muli ng buo. Sa bawat salitang binibitawan ni Gabriel, naramdaman ni Mireya ang isang pambihirang halaga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naniwala siya na siya ay sapat, na siya ay mahalaga, at nakarapat-dapat siyang mahalin ng walang kondisyon. Tumingin si Mireya sa mga mata ni Gabriel, ang mga mata na naging saksi sa kanyang mga luha at sa kanyang pagbangon. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Gabriel. Bilang tugon, marahan at puno ng pagpipitagan na kinuha ni Gabriel ang kamay ni Mireya at inilapit ito sa kanyang mga labi upang hagkan. Ang simpleng halik na iyon sa likod ng kanyang palad ay tila isang selyo ng isang bagong simula, isang pangako na hindi na kailanman magiging man-isa si Mireya sa kanyang paglalakbay. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, isinandig ni Mireya ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Gabriel. Ang pakiramdam ng kaligtasan at kapayapaan ay tila isang kumot na bumalot sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumasandal dahil siya ay mahina, kundi dahil nakahanap na siya ng isang tunay na tahanan sa piling ng taong rumespeto sa kanyang pagkatao. Sa dikalayuan, ang tunog ng mga ibon na nagbabalikan sa kanilang mga pugad ay nagsilbing musika sa kanilang paligid. Ang kadiliman ng gabi ay hindi na nakakatakot para kay Mireya dahil alam niyang ang bukas ay magdadala ng isang liwanag na punong-puno ng pag-asa at wagas na pag-ibig. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng malinaw na tubig sa Sapa. Ang Hacienda Santos ay hindi lamang naging sentro ng pinakamasarap na kape sa buong Batangas, kundi naging isang kanlungan din ng pag-asa. Ang Don Aurelio Dementia Care Foundation ay isa na ngayong ganap at buhay na institusyon kung saan ang bawat matandang tulad ng pumanaw na biyena ni Mireya ay inaalagaan ng may dangal, pagmamahal at higit sa lahat, pagkilala sa kanilang pagkatao. Sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon, nakatayo si Mireya habang pinagmamasdan ang mga pasyenteng masayang naglalakad sa ilalim ng sikat ng umaga. Wala na ang bakas ng lumbay sa kanyang mga mata, at ang dating maputlang pisngi ay napalitan na ng malusob na kulay ng isang babaeng natagpuan ang kanyang tunay na layunin sa buhay. Sa kanyang tabi, nananatiling tapat na nakatayo si Gabriel. Hindi na lamang bilang isang tagapamahala, kundi bilang katuwang niya sa bawat pangarap at bawat desisyon. Ang kanilang pagsasama ay hindi binuo ng mga mabulaklak na salita, kundi ng mga tahimik na gawa ng paggalang at matatag na suporta. Tinanong ni Mireya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Sa kanyang huling pagbisita sa puntod ni Don Aurelio, natagpuan niya ang sagot. Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sariling puso mula sa gapos ng galit. Pinatawad niya si Nestor, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay nang walang bit-bit na pait. Si Nestor ay nananatiling nagsisilbi ng kanyang parusa sa loob ng piitan, habang si Charis naman ay nakikipaglaban sa sarili nitong mga kaso ng panluloko sa malayo. Ang karma ay hindi na ding malupit. Naging patas lamang ito. Ang kapayapaang tinatamasa ni Mireya ngayon
ay hindi isang regalong dumating ng madali. Ito ay isang premyo na kanyang pinaghirapan sa bawat patak ng pawis at luha noong mga panahong siya ay itinuring na walang halaga. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa 90 milyong piso o sa lawak ng ektaryang lupain, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa lalim ng pag-ibig na iyong natanggap ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad sila ni Gabriel pabalik sa mansyon, marahan nitong hinawakan ang kanyang baywang at hinadkan ang kanyang no. Sa bawat pintig ng puso ni Mireya, nararamdaman niya ang presensya ni Don Aurelio na tila bumubulong sa hangin, nagpapasalamat sa kanya sa hindi pagsuko. Ang aral na maiiwan sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento ay simple lamang. Ang kabutihan, gaano man ito katahimik at kalingid sa madla, ay laging makakahanap ng paraan upang maging liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ang bawat pagtatapos ay isa lamang disguised na simula. At para kay Mireya Santos, ang kanyang bagong buhay ay isang kwento ng tagumpay, paghilom, at wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mananakawan ng kislap.